best friend. Sa pare, pare. Kung nangangaral ang pare, may natutunan ko. Amen. May nakukuha ko. Yes. So, hindi kailangan na ipagmalaki mo ang iyong sarili. Na marami ka ng alam. Right. Right. Dahil sa bawat salitang naririnig mo, ay may natututunan ka. Right. Amen. Binago lang ng Lord ang aking puso. Kapag ng last service, hindi na kami nakapasok sa loob sa sobrang daming tao. Doon ako sa labas, pero nakikinig ako ng ng pangangaral. Tagal mangaral ng pastor. But, even kahapon last service doon, meron akong napulot na salita. Doon mangaral yung pastor Michelle. Hindi yung pastor niya ngayon eh. So, sa bawat pakikinig, ay meron tayong naunawaan. Amen. Pag sinabi nila, babalik ang Panginoon, huwag niyo silang kutyain. Yes. Sapagkat yun ang inabot Amen. ng kapahayagan. Amen. Amen. Yun ang inabot ng kanilang kapahayagan. Kasi nung third coming, mga kapatid, nangungutya tayo. Right. Pag sinabing babalik ng Panginoon, hindi, nandito ng Panginoon. Pag-ayap. Tuloy tayo. Yes. Pero nang dahil sa inabot nila ang ganung kapahayagan, wala tayo sa posisyon para questionin ang kanilang kapahayagan. Yes. Appreciate Gawin it. ninyo ang mga bagay sa ikabubuti ng bawat kapwa. Amen. Amen. So, yan ang natutunan natin sa mensahe, mahalin natin ang ating kapwa. Kaya namin natin kanina, kung mapansin niyo, namin language speaks from the heart. Pagmamahal natin sa bawat salita, sa bawat nangangaral, love in any languages speaks from the heart. Straight from Pulls us all together. Yes. Yun ang humatak sa atin para tayo magiging isa. Amen. Kasi sino, alam mo, narinig ko si Vice Ganda sa TV, sa kanilang portion, sa kanilang show, doon sa Showtime. Sabi niya, ako yung typical na Katoliko, sabi niya. Tapos sabi niya, nang dahil pumunta si Pope Francis dito, kasi ako ayaw ko nang maging Katoliko noon, sabi niya, dahil napakaraming issue pagdating sa religions. Pero nung bumalik si Pope Francis pumunta sa Pilipinas, sabi niya, nagbalik ang aking pagiging Katoliko. If you remember, Brother Branham, sabi niya, I am a Catholic. Meron siyang rosaryo. Yung rosaryo niya talaga ang buhay ni Brother Branham. Meron siya sa kotse. I have. May car. Sabi niya, I am a Catholic. Sabi niya, nagbalik ang aking pagiging Katoliko. Narinig ko at nakita ko mga kapatid na sabi ko, sino ang magtatayo ng isang mabuting relasyon sa Diyos at sa tao? Yes, yes. Ang sabi ni Pope Pakipa, nung dumating siya at nung bumalik siya, tinignan ko talaga. At narinig ko isa sa mga statement niya at gusto kong sabihin ito. Kasi concerned siya sa family. Amen. Very concerned ang Pope sa family. Amen. At bago siya umalis, naghinto, nung papasok na siya doon, pauwi na siya, hininto niya yung kanyang sasakyan at bumalik siya ng 3 bata. At ang isang statement na hindi ko makalimutan ang sinabi niya, let our new generation, let not our children, let not our new generation be a museum of information. Ang ibig niya sabihin, huwag daw magiging informatic masyado na ang ating mga kabataan dahil mostly ngayon, hindi na nag-uusap ang pamilya dahil nandun busy sa lahat ng mga gadgets na ginagawa at ginagamit. Right. Kaya be a family. Kaya hindi po pwede na ilayin natin ang communication sa family. Kung ko sa mga kapatid, kung mayroon kayo problema sa akin, puntahan ninyo ako, lapitan ninyo ako, kausapin niyo ako as a father. Huwag kayong magtanim ng isang masamang damdamin sa inyong kapatid, lalong-lalo na sa mensahe nito. Amen. Can you say amen? Amen. So, mga kapatid po rin ng Diyos, yan ang maraming pagbabago. Kausap ko si Seidel kahapon. Sabi niya, dami siyang sinasabi sa akin, sabi niya, Pastor, parang nang balik ka sa pagiging binata. Sabi ko, ganun talaga ang marunong magmahal sa kapwa, sis. Sabi ko sa kanya. Dati, kilala mo ako na
Pero, napaka-tindi, napaka-stricto na pastor. Ako ngayon, sabi ko, binago ko na ang aking sarili dahil ayaw kong may stress. Higit lalo, ang mensahe na aking pinanghawagan ngayon sa sabi ko, yun ang nagbago na nating pananaw. Amen. Hindi ko pwedeng hatulan ang sino man. Sabi ko, masaya ako ngayon sa inyong kinalalagyan. Amen. Marinig ko na si Sen, nagiging junior pastor na, wala akong regret. Amen. Kung naalala ninyo, nahuli tayo nag-usap sa baysa, sinabi ko sa inyo, maghanap kayo ng pastor na kaya ninyong pailaliman. And I want to tell you, sabi ko sa kanya kahapon, nakahanap kayo ng pastor na nag-guide sa inyo sa tamang landas na tinatahan ninyo ngayon. Amen. So, wala nang regret. Sabi ko, makita ko si Joan, wala akong regret. Makita ko si Erica, wala akong regret. Sino magkapatid na naglilingkod na makikita ko magiging successful ang buhay? Wala akong binigay sa sarili ko. Why? Ang sabi kasi ng Bible, all things work together for good. Amen. And the way of the righteous man is ordered by the Lord. Amen. So kung yan ang lakad na aking dinanas ngayon, at ang mga kapatid na nakalagay dito ay katulad lamang, mabibilang lamang sa daliri, wala akong regret sa sarili mo. I want to serve my Lord. Amen. This is my purpose. Amen. Hindi ko kailangan magiging big shot pastor. Basta sa akin, I want to serve my Lord. Amen. This is the ministry that God wants us. Dito yung mga ministeryo na nais na Lord sa atin. Amen. Know yourselves. Sandali lang yun. Pag nakilala mo na ang sarili mo, maintindihan mo ang bawat pangyayari, wala ka nang regret. Kahit awayin ka ng kapwa mo, show your love. Amen. Don't speak ng isang bagay. Tama yung ginawa ng Spector. Nakikinig ako sa kanyang patutuwa. Hindi ka nila maintindihan. Show yourself to them, and they will bless. Let your light shine before men, that they may see your good works. Amen. And they glorify your Father, which is in you. Can you say amen? Amen. So, pray ng Panginoon. Yan. Yan ang napakagandang gusto kong ipakita muna sa inyo. Nag-aapoy na puso. Yes. Puso na nagmamahal sa mensahe ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Kasi yun ang makikita mo ngayon sa Facebook. Ako hindi na masyado akong nagpo-post. Ngayon nag-post ako, pinost ko yung kanta. Lagi nilang words, love will be our home. Yes. Ang pag-ibig ay siya ating tahanan. Kasi yun ang nag-push sa atin. And never apart. Hindi tayo pwedeng magsiwalay. As long that love of God pulls you. Yun ang humatak sa'yo. Yun ang kumuha sa'yo. And then, make us together one. Then, we will never apart. Mga tampo lang ng konti yan. Madali lang mawala yan. Hayaan lang natin muna mga bagay na nangyayari. Basta kapag mahal ka ang mensahe, mananatili ka sa mensahe. Amen. Amen? Amen. Mananatili kang magmamahal sa mensahe. Sapagkat yun ang buhay mo. Amen? So, Hallelujah. Amen. pero maghari sa buhay ng bawat isa. As we read this, mga kapatid, in Genesis chapter 1, gusto kong pumasok kasi sa isipan ko ito mga in the beginning, God created the heaven and the earth. I don't want to preach this whole verses, but I want to take that word beginning. Sapagkat dilingid sa atin, sinabi ng propeta that this is the new beginning. This is another book of Acts. This is the new day. This day is a new day. A new beginning in our life. This 2015, kailangan natin maunawaan ano ba ang tatakbuhin ng buhay natin. Tayo ba ay yayaman? Tayo ba ay manatili sa ganitong pamumuhay natin? Amen? Magkakaroon ba tayo ng mga bagay-bagay sa mundo ito this 2015? Hallelujah! This is a new beginning. Pero ang tinitiyak ko lang mga kapatid, this 2015, this new beginning, as I receive the message of the Lord, I will still serve my Lord. Amen. Amen. Hallelujah. I want to still serve my Lord. Thank you, Lord. This is just what I'm proclaiming noon. And sabi ni Barry Parker, this is the ministry of Joshua. This is the ministry of Elisha. Elijah ministry and Moses ministry is past.
And this is the ministry of Elisha and Joshua. This is the new generation ministry. Amen. So, naging bahagi tayo nito. Now, I know myself, ano bang nagaganap, ano bang nangyayari, wala akong wala akong tutulak, wala akong kakabigin. Hallelujah. Para minsan, ang dami kasi nakaimbag. Ayoko nang mag-isip eh. Stop thinking. Amen. Pinahawakan ko yun, Lord, maraming gumugulo sa aking kaisipan pagdating sa mensahe, tinanong ko sa dati, sabi ko, stop thinking! Sabi ko, alisin mo itong mga mental noise sa aking kaisipan, Lord. I just want to follow your message today. Clean my heart. Amen. Kailangan sabihin, mamaya, meron akong babasahin mga quotes na nag-bless sa akin. Mga kapatid, walang iba kasi maglilinaw na ngayong pag-iisip kundi yung mensahe. Amen. Sabihin mo, magulo na ang isip mo. Stop thinking and then read the message of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. I want to take that beginning. Kinuha ko lang yan. Dire-art lang ako ngayon. Kasi I love humanity, sabi ni Brother Pan. And I love the nature. Kasi creation natin yun eh. Kaya hindi lang pure na word yung makikita nyo, na halo-haloan ko ng mga pictures, para maging masaya. Amen. Di ba maganda nun? Maganda ba? Yes. Kasi may word yung makikita mo, nature. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning. This is our beginning. Amen. And in the beginning was us, because we are the Word. Can you say amen? Amen. Hallelujah. And the Word was us. Yan po ang maging malinaw sa atin. And then sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning. Kung makita nyo, kalsadang mahaba. The beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Amen. This advice, preacher, Solomon, si Solomon itong Proverbs kasi, pangangaral eh, kawikaan. So, the preacher says that the fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon, ay pasimula ng karunungan. Ngunit ang mamang ay nagtatakwil ng kaalaman at pagtuturo. Isang paalala sa isang henerasyong nag-uumpisa. Kaya nga sabi ni David sa kanya, Son, huwag mong ilayo ang salita sa iyo. Ikwentas mo ito sa iyong dibdib. Ilagay mo ito sa mga papasukan ng iyong tahanan sa may pintuan. Amen? Mm. At ito ay magiging gabay mo sa araw-araw na iyong pamumuhay. Amen. Huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwa. Huwag mong alisin ang palatuntunan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Can you say amen? Amen. So, this is the instruction of a preacher like Solomon, of Proverbs, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng kaisipan na matakot tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ni Brother Panel, nabasa na natin ito last Sunday, but I want to read it again. Comfortableness and spiritual ability. I want gusto kong i-analyze na gusto that comfortableness and spiritual ability means everything. Mm-hmm. Komportable ba kayo na kasama natin ang bawat isa? Yes. Amen. Yan ang sinasabi ko. Gusto ko maging komportable ang mga anak ko sa akin. I think if I say my children is lahat tayo. Lahat kayo. Mamaya ako na. I am your parents in the Lord. Are you with me? Amen. Na gusto ko magiging komportable din sa atin at ako'y maging komportable sa inyo. Ayaw mo maglagay ng isang pader o isang palatuntunan na maghihiwalay sa atin, mga kapatid. Let us destroy those walls
Let us hold hand by hand and move forward for this message. Believe me, and I will believe you. Be comfortable, and I Amen. will be comfortable with you. Yan ang isang bagay na gusto kong makita, mga kapatid, sa isang tunay. Now, comfortableness and spiritual ability, itong spiritual, sabi ni Brother Panan, a spiritual person understands everything. Yes. You have the spiritual ability. Now, every time may mga problems sa buhay natin at hindi naman talaga pwedeng mawala yan. Amen? Pero huwag mong kalimutan that you have the spiritual ability. That's why it means everything. Spiritual Amen. person can understand everything. So maunawaan mo ang bawat pangyayari. Masaya ba nito? Malungkot ba ito? Masakit ba nito? O isang kaganapan sa buhay na maganda? You have the ability to understand it. Amen. Amen? This is a perfect will of God. Kaya na sabi ni Pablo, mga kapatid, sa hampas, sagana ako. Sa talo, napakarami ko. Sabi niya. Sa kahirapan, sanay ako. Sa kasaganaan, kaya kong gampanan ng mga bagay na yan. Amen. Makita mo si Pablo sa kanyang kapahayagan, kaya niya, kung nakakita kayo ng isang tools na tinatawag na adjustable. Amen? Amen. Kung sa sasakyan, alam ni Fernando, merong tinatawag na shock absorber. Right. Kailangan mong kaya mong maglaro kahit mabigat na ang sasakyan yung shock. Ilalaro niya yun sapagkat yun ang ministry niya sa sasakyan. Na kailangan huwag matagtag na gusto. Maglalaro siya na maglalaro, mga kapatid. Kailangan magkaroon tayo. Kapag ang tao, makikita ko mga kapatid na nag-mature sa mensahe para sa isang shock absorber. Right. Para sa isang malaking adjustable, kapag malaki ang problema, i-a-adjust niya ang kanyang sarili. Pag maliit ang problema, i-a-adjust din niya ang kanyang sarili. Right. Pag masaya ang kanyang atmosphere, masaya ang kanyang paligid, mga kapatid, masaya, i-a-adjust din niya ang kanyang sarili. Adjustable, matured enough for this message. Kailangan, kaya mo mag-adjust. E tinitingnan ko yung maturity ng bawat isa. Now, pag nakita kong immature ka ba, ano will do with that? Kaya kitang i-deal sa immaturity mo. Kasi Amen. nung nakita ko sa propeta, wala siyang sinasabing, pag may nagtanong, mali ang sagot mo, mali ang theory mo, mali ang kaisipan mo, mali ang thought mo, ito ang tama. Wala po akong narinig na gano'n sa propeta. Dinidil niya ang tao ayon sa kakayanan mo. And you say amen. And I want that character. Gusto ko makuha yung character na yun. Amen. Sa bahay, mga kapatid, minsan, nagagalit tayo eh. Huwag na lang personally ng mga anak yun. Dahil sabi ko, someday, kapag kayo ay tatay na, itong ginagawa ko, gagawin din yun nyo to. Pag pinag-aaral niyo ang mga anak ninyo, someday somehow, pag kayo may pamilya na, pagpagalan at magbubulang yun, yung sinasabi ko nito, sasabihin mo rin yan sa anak mo. Amen. Ngayon, hindi mo na ako mawala kasi anak pa lang kita. Right. Amen. Right. Pero hindi yung ibig sabihin galit at ayaw na kitang kausapin, ayaw na, no. Sabi ko mga kaibigan, lahat ng mga kapatid sa church ngayon, ginawa ko silang kaibigan. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ko kayo itinuring mga alipin, itinuturing ko kayong Kaibigan. kayong aking kaibigan, sapagkat ang alipin ay hindi nakakaalam ng sikreto ng kanyang Panginoon. Amen. Ngunit kayo ay sinasabi ko sa inyo ang aking mga sikreto, sabi ng Panginoon. Kaibigan ng tuloy. Sabi ko, I will treat them as a friend. Even my sons and my daughters. Tinatid ko silang kaibigan. Kaya magbiroan kami ng mga anak ko. Ganun na lang. Hawakan kami ng puwet. Kasi gusto ko yan. Pero hindi nawawala yung respeto. Nakuha niyo ang punto. Sabi ko sa inyo, ito kaya na sabi ko kanya, magiging komportable kayo sa atin bilang ama ninyo. At nakita ko naman ng iba sa inyo, nagiging komportable sa atin.
Sometimes na ngayon, nakikita ko yung iba, medyo hindi nagiging komportable. Sige lang, hayaan kita sa ganun sa ganun kalagayan. Naintindihan naintindihan na ninyo sila. Amen. Amen. Mag-intindihan tayo. Dahil pag hindi tayo nag-intindihan, kahit na mabuti natin mga kapatid. Right. It is adaptation of liberty. There were people who were pure and holy within. Look at that. And we know that Jesus will come with them. There are people. There were so many people who were pure. Malinis sila. Banal sila. Alala ko sinabi ni Pastor Joy, huwag mo sabihin sa akin yung bagay na hindi ako. Sabihin mo sa akin yung kung sino ako. Right. Right? Amen? Amen. However, that is just half the matter. Jesus felt. Jesus felt comfortable while the prostitutes washed his feet with the hair, anointed him with oil, and had the spiritual ability to forgive those brought straight from the bed and prostitution to be placed in front of him by judgment. Komportable ang Panginoon sa lahat. If you remember Jesus Christ, look at this. Ako, nag-travel ang group siya to. Sabi ko lang, ano ba ang kalagayan natin ngayon? Parang, let me ask you, please answer me. Ano yung sagot ng Panginoon sa akin? Sino ba ang magiging kasama ko nung ako'y nagdito? Kaya nga sinilip siya ng mga pariseo kung mga iskriba. Tingnan mo ang guro mo. Sabi ng mga pariseo sa mga lagat. Sino ang kasama nila? Yung mga maniningil, mga publikano, mga makasalanan, mga prostitute, mga lalasing. Kung mabuti na lang, wala ka dun. Right. Are you with me? Amen. Hindi ho masama na sa panahon ng Panginoon dahil yun ang kanyang nakatakda na meron lamang 2 na convert, 12 na convert sa ministry niya. Even in the time of Moses, merong 2 lang ang na-convert. Yes. Bakit? Wisdom, justify them. Ang karunungan ng Diyos ay nag-aaring ganap sa inyo. Amen. Yung sinasabing magiging makasalanan ako para magiging kaibigan ng makasalanan ko. Hindi yan ang ibig kong tuntong gusto ko para kayo sa amin. Amen. Can you say amen? Amen. Diyan kasi nami-misinterpret kayo pag sinasabi mo yung mga bagay din. Katulad nun, hindi ko sila, katulad ninyo, kung saan ako ma-interpret, nami-misinterpret na nila. Pag gusto mo minom, hindi ko sasabihin mo ka mo minom. Hindi naman ka, sabihin mo. Lalapit ka sa akin, sabihin ko, sabihin mo sa akin, Pastor, iinom ako. Hindi naman ka, yun ang gusto mo yun. Huwag sana ako ma-misinterpret. Nasalugin mo ako. Nabigyan mo ako sa baso. Nabigyan mo pa ako ng pangalawang baso. Huwag sana maging 3. Tama. Siguro maintindihan mo yung puntong sinasabi ko. Amen. Kasi gusto ko maging komportable tayo sa isa't isa. Tama ba? I will not judge those people. I will not judge myself. Don't judge me. Sabi ko sa pastor, huwag mo akong hatulan. Makita mo yung anak ko, naka-sleeveless, naka-short pa, huwag mo akong hatulan. Kasi yung hatol mo, baka babalik sa'yo. Right. Can you say amen? Nabalik yung punto? Amen. Adapt, make your actions a way of escape and true forgiveness for those around you. Kaya mo magpatawad at hindi mo sasabihin, pinatawad kita, pero hindi ko makakalimutan, hindi nahot at bumutawi. Sa bibig natin yan. Amen. Pag pinatawad mo yung tao, you forgive them, and forget those things. Kaya mo magpatawad na. Di ba? Ano galing natin? Hindi ko talaga kalimutan. Huwag ka na lang magpakita mo sa akin. Pero hindi yun. Amen. Yun ang tunay na pag-ibig. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, ang sabi ng Balbalham, ang Diyos, ang tunay na pag-ibig niya, nung tinanggal ka niya, yung kasalanan mo, tinapon niya sa siyo forgetfulness, and He will remember it no more. Amen. Hallelujah. Amen. He will remember it no more. Hindi niya ito kailanman alalahanin. Kaya nung narinig ko yung kapatid, alam mo, itong
itong puso itong mapaglaro. Ano ka ba? Puso mapaglaro, Madaya. puso mataya, puso mapaglinlang. Kasi alam mo ang mata ng puso Pusong ito. bato. Yung witin na lang nila ng pusong bato, pero wala tayong niluloko. Wag na. Buhat na ako'y lukuhin. Hindi ho. Hindi ho tayo naglulukuhan. Amen. Ano ba? Pag tayo nagmahal, tunay ang pagmamahal natin. Tama po ba? Amen. Amen. Next. Ito, gusto kong makuha ito. Kay Brother Parnell ito, noong January 24, 2014, sabi ni Brother Parnell, Jesus made two statements and of course we believe him. Meron siyang dalawang statements. Sabi ni Brother Parnell, of course, naniniwala tayo sa kanya. The first statement is, sabi niya, sanctify them, sa John chapter 17, sanctify them to the truth. Thy word is truth. Amen. Pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Ibig sabihin, pakabanalin mo sila. Ibig sabihin ba, hindi na sila banal? Then the other statement na sabi ng Panginoon, now ye are clean. Pag sinabing clean, pure, holy, ye are holy, ye are clean, you are pure, through the word which I have spoken unto you. Amen. Every time that Jesus spoke to us, we are clean. And sa panahon natin in this new beginning, we are all clean. Amen. Walang marumi sa atin. Don't look at me as basahan. Marumi yung kapatid, kaya hindi nagiging komportable sa kapatid. Bakit ang tingin marumi? Don't do that. Huwag natin gawin yun. Kaya nasabi ko, maging komportable kayo sa akin. Ginagawa ko yung mga anak ko, maging komportable sa akin. Everybody say amen. Amen. At sana, lahat na nasasakupan sa kawang na ito, maging komportable sa akin. Amen. Amen. And we know the spoken word is the power that accomplishes cleanness. The spoken word, yung salitang sinasabi ko sa inyo, right? Ay ito'y may kapangyarihan para tayo linisin. Pakainin mo. So someone may wonder, sabi ng prophet, siguro nag-iisip yung, diba? How did the universe become clean? How? This universe clean because of us. Amen. It is clean by the word that I have spoken. Every time na nagsasalita ka, ang universo ay nagiging malinis. Ang mga paligid mo ay nagiging malinis every time that you spoke the word. Amen. Wala. Kaya na, sabi ni Tito, naintindihan na natin lubos, sa malinis. Lahat ng bagay. Amen. Malinis. Yes. Kahit siguro negatibo na nakikita mo, malinis pa rin niya. Why? It is the will of God. Amen. In everything give thanks, and for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. Right. This is the will of God. Always. Wala kang itutulak na kang nakabigin eh. Hindi ka urong-sulong. Hindi awit ni Gary, urong-sulong ka. Bakit ka ganyan? Amen. Hapon, iyakan eh. Habang nagsating kasi siya, nagbabakran pa naman. Natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Natutulog pa ang Diyos. Natutulog pa daw ang Diyos. Huwag mo akong disturbin, tulog ka pa. Kaya bakit paano yung make it this traffic? Gumawa ka na ng gano'n, sabi na, don't say store, I'm sleeping. Look at that. So, sa malinis, lahat ng bagay malinis. Don't look, alam niyo mga kapatid, simula nung binago ako ng mensahe ng Panginoon sa panahon na ito, wala na akong tinitingnan nito, hindi ito kami. Right.
Wala, meron pa bang gano'n? Sa puso? Huwag ka na. Amen? Amen? Sapagkat ang sabi din, declare na po ng Panginoon that this universe are clean now. Amen. Ang verso na ito ay nalinis sa pamamagitan ng salita. Jesus spoke that you are clean by my word. Mm-hmm. And we are clean because Jesus is in you and you are clean. Amen. You are holy. Walang hindi banal sa mensahe. Amen. Ang hindi lang nagiging banal yung standard ng tao. Mm-hmm. Everybody say amen. Amen. Mm-hmm. There is a language, sabi ni Brother Farmer. There is a language that is filled without letters and symbols. Meron daw isang salita. Ano bang lingwahe? Ang lingwahe, ano? Merong lingwahe na hindi, nag-spilled out. Hindi lamang naglalabas sa pamamagitan ng letra Mm-hmm. o ng isang simbolo. Sabi ni Brother Farmer, it is filled with the senses of our spirit. Mm-hmm. Nararamdaman ito sa pamamagitan ng ating mga sensya, sa pamamagitan ng sensya ng ating espiritu, which is your heart. Amen. Sabi din nila, speaks from the heart, pull us all together, never apart. And once we learn to speak it, All the world will heal. all the world will see. Amen also. Can you say amen? Amen. Once you learn to speak it, kapag natutunan mo itong sasabihin, action speak louder than words. Amen. Pag natutunan mong magsalita ka sa pamamagitan ng mga bagay na ito, makikita yan ng buong mundo. Mm-hmm. Mm-hmm. And all around you, hallelujah, is clean. Ooh. We are learning the spiritual language of your homeland. Mm-hmm. What is your homeland? Love will be our home. Kaya gusto ko matutunan ninyo yung awit na yun, pinost ko kaya yun. Sa Sunday, awitin na, love will be our home. Mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sapagkat pag napuno tayo ng pag-ibig ng tao, mga kapatid, tuot ang dulo. Amen. Tandaan niyo yan. Pag napuno ka ng pag-ibig sa tao, puno ng pag-ibig, tama yun si Stephen. Don't love your brother because meron kang gusto mangyari. Mm-hmm. Love the Lord because you saw the Lord in your brother and in your sister. You love the brethren because you love the Lord. Sabi ko nga, gusto ko, dapat magturingan tayong pamilya. Ang pamilya ay hindi kailanman nag-iwan. Nag-iwanan. Mm-hmm. As a family of God, we love one another. Alright? Amen. Can you say amen? So dito mga when we are learning, natututo tayo sa spiritual language of our homeland. Where is your homeland? This is your homeland. Amen. You are comfortable with this homeland. No place like home. Amen. Kaya saan ka pumunta? Komportable ka sa bahay mo. Amen. There's no place like home. What is your home? Love will be Our home. our home. Kaya pag binalot ka na ng yung agape, ha? I'm speaking about agape love. The love of God. Amen. Pag binalot ka na ng magiging komportable ka, you are in the homeland. Love teaches us the language without letter. Kahit walang letters. Walang salita, walang word. Walang salita. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin, hallelujah, na magsasalita na kahit walang letra. Mm-hmm. Ano Amen. yung pastor? Hindi ko sasagutin niyo, ikaw ang makakagawa doon. Just look at me and look at yourself. Hallelujah. And then, the language
from the heart. The language of the heart. Hallelujah. The heart of God. Amen. Kasi yun ang season eh. Pumipitas tayo ng pag-ibig na yun eh. Mhm. May magsasabi, puro na lang love na, puro na lang love. O bakit? Ayaw mo magmahal? Mhm. Amen? Ayaw mo magmahal? Ibig sabihin mo na ang sa'yo. I'm not speaking about failure and eros love here. I'm speaking about the love of God. Kung natutunan mo yun mga kapatid, kahit pa ulit-ulitin kong sabihin sa'yo, hindi ka magsasawa sapagkat ikaw yun. Amen? Our homeland is six-dimensional, sabi ng prophet. We don't speak from language. Amen. English, French, German, or any languages, hallelujah, or any language are words of men. We speak our heart. Speak from the heart. Kapag ang tao may problema, pag pumunta sa iyo, and you speak from the heart, Mhm. problema niya, pag uwi niya, wala na. Why? You speak from the heart, the languages of your heart. Amen. He felt the love of God. Are you with me? Amen. Mararamdaman niyo. Right. Don't listen his problem. Huwag mong pakinggan ang problema niya. Pag pinag-usapan mo ang problema, sana-sana yan. Ang dami niyan. Magiging puno yan. Habang pinag-usapan ang problema, dumadami. Parang isang dugo yan na dumadaloy sa ugat. Tuloy-tuloy mga kapatid. At ano ang tulong? Kamatayan. Right. Amen? It's the language of the heart. It's a heart ministry now. Ooh, it is a heart ministry now. Pag mo sinterpret, heart ministry pala na yun. Yan yung binibida si Mr. Dante sa akin, tatawa na lang ako. Kasi may nasin siyang text. Ayaw kong gamitin yung word. Baka mapulit yung mutak na natin. Ngaka. Kung pulis daw yung magmahal ng sobra, TNGA. mas pulis daw yung maghanap ng iba. Sabi ko, tumatawa na lang ako. Kasi, alam natin, ito yun. Dahil kung hindi, sabi nga ni Bala, di ba, if I speak about failure love, sa panahon na awayin mo yung asawa ko, I will kill you, sabi ni Bala. Di ba? If I speak about failure, every time na awayin mo yung asawa ko, sabi ni Bala, I will kill you. But every time that speaks about the agape love, every time na awayin mo ang asawa ko, sasabihin ko sa iyo, God bless you. Amen. Amen. Hindi siya amin. Kaya nga, mapuno tayo ng pagmamahal ng Lord. Dalhin ninyo yan. I know what my animals. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ito. Ha? Pakinggan nyo ito. I know, sabi ni Brother Panel, what my animals want because I do not listen to the bark. Mhm. I listen to the heart. Anong klaseng animal ito? Ano yung bark? Tahol. Hindi ko pinakikinggan ang tahol ng ating mga aso ni Sister Gladys. I listen to the heart. Ang ibig sabihin ni Brother Panel ito, ay alam ko ang mga hayop ko. Yes. Yung mga hayop sa buhay mo. Huwag mong pakinggan ang aw-aw nila. Mhm. Huwag mong pakinggan yung ingay na. Sumisigaw kaya yan. Yung mga animal sa buhay mo, di ba, Sister Cora, nung inaaway ka, mayroong sumisigaw. Mabuti na lang hindi pinakinggan ni Sister Cora. Sige, aw! Nagka-awa na yung subong katawan mo.
Tama ba ako? I know! Sabi ni Sister Cora, I know! Ito yung sinabi ng prophet. I know what my animals want. Alam ko kailangan nila, pero hindi ko pakikinggan ang kanilang sinasabi. Pakikinggan ko ang kanilang puso. Naiintindihan mo ngayon ang buhay. It's the same for us. Ayan ang simple. The same for us. Kung ano yung aw-aw, nagugutom ang aso, aaw yan. Ibang aw ng aso ng gutom. Pero pag ang aso galit, can you say amen? He said for us, if we listen, we can feel and sense and understand. We don't have to play on words. Kapag marunong kang makinig, mga kapatid, mararamdaman mo yun at maunawaan mo ang bawat pangyayari. Makinig ka. Amen. Matuto sana tayo makinig. Kagabali sana. Ay, matuto ko makinig. Sige, speak to us. Sige. Bawat kanto ngayon, bawat pangyayari ba? Kaya sabi ko sa inyo, di ba nakinig ako, natututo ka na ako. Doon sa mga pastor na nga, hindi kayo pare. Natututo ako. Why? I learned how to listen. Listen from the heart and it unites us. Amen. Listen from the heart. Pakinggan natin ang sinasabi ng puso ng Diyos at ito'y mag-unite sa atin. Attend to the spirit of love as it will illuminate the senses of the inner man. The senses of the heart will make you a new person in the flesh by walking in its languages. Oh, God. Tingnan mo. Amen. It will make it you a new person. Yan ang magbabago sa'yo. Sinasabi ko, madali kasi nag-rejoice eh. Welcome, Lucifer. Post sa Facebook, Lucifer. O ngayon, kung tinanong ka, nasagot mo ba? Nag-rejoice ka eh. Dumating sa Paghupa ng rejoice. Ang Coca-Cola, pag binuhos mo, ang daming bulak mga kapatid. Nag-rejoice. Ang sugar. Pag ininom mo, pag bumaba yun, mga kapatid, akala mo, puno-puno yung baso, hindi pala, kalahati lang. Paghupa ng bula, mga kapatid, makikita mo, hindi ka pa pala puno. Amen. 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 Hindi siya amen. Ganun nangyari sa atin, nung nandito ang propeta, ang dami nag-rejoice, nagtalunan, nag-iyakan. Sabi ni Pastor Joe, look at in the long run, Brother Lloyd. Yes. Look at in the long run. Yes. Huwag kang magtuwing ngayon. Maraming nag-rejoice nung dumating si Brother Parang dito noong 2008. Harap-harapan pa doon sa pulpit. This is my prophet. Amen. Pag-alis ni Brother Parang, sumama ang kanyang kaluluwa. Wala na ngayon sa mensahe. Amen. Kasi amen. Kaya, pinakinggan ko si Pastor Joe. Hallelujah. Hindi ako nakatingin ngayon. Tingnan mo ang paghupa. Daming nag-rejoice, ang daming nag-serve sa prophet, ang daming nag-serve sa mga pastor. Pero sabi ni Brother Joe, paghupaan yan. Nakikita totoo. Makikita mo ang totoo, Pastor Boy. Yes. Ano ang nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa atin? Kaya ako nagiging kalma. Kaya tingnan ninyo, tahimik ako sa Facebook. Ayokong mag-rejoice. Katabi ko, propeta. Pati yung mga, kita mo ngayon mga kapatid, pati mga, ano ba yun? Profile. Profile picture nila, puro si Brother Parnell. Binabantayan ko ang asawa ko, baka baguhin niya yung profile picture ko eh. Huwag kang too much excited. Maraming napapahamak. Pinalitan ko na. Pinalitan mo na? Tayong dalawa. Kayang dalawa. Can you say amen? Amen. Diba? Nung welcome ni Brother Parnell sa Pangasinan, si Lucifer, anong nangyari?
Ang Facebook na puno ng Lucifer, mga kapatid. Ngayon, nag-appear si Lucifer. Ngayon, nagpakita si Lucifer. Yes. This is my attributes. I am Satan. Mhm. I am serpent. Nagpakita talaga. Hello, are you with me? Amen. Huwag mong biruin si Lucifer. That's right. Kung hindi mo Kilala. kilalang lubos. Amen. Dahil ilalabas niya ang attributes niya sa'yo. Deceiver siya. Yes. Accuser siya. Yes. Serpent siya. Yes. Old dragon. Old serpent. Liar siya. Liar. Murderer. Yes. Pag hindi mo siya kalang lubos, huwag mo siyang biruin. Ama. Amen. Can you say amen? Amen. Pero pag kilala mo siyang lubos, Hallelujah. I Yes. am Lucifer. Lucifer. Why? Because he knows himself. Yes. Kilala niya kanyang sarili that I am the bearer of life. Yes. I am the light of the morning. Oh, I am the morning star. This is me. Pero huwag mong biruin. Basta i-class mo lang siya na i-class. Ilalabas niya ang attributes niya. Amen. Right. Yes. Be calm, sabi ng prophet. Kalma lang kayo. Thank Relax. you. Relaxing time. Yes. Just relax what you heard. Just listen. And be a part of the word because that word is you. Amen. Too much is excited. Ang iba kasi very excited eh. Kaya ano nangyari? Amen. Hallelujah. Sabi nung tawa ko dun sa picture nung pamangkin na yung Mr. Blandy. Nung binata siya kapal ng buhok. Halong tanong siya ng si Kay. Hindi pa ni Kay. Nakatingin si Kay. Uy, ang buwapo mo pala doon. Ano nangyari? Kuya Michael. Kapal kasi ng buhok niya. Kimpi nila yun. Sa gilid lang. Eh ngayon mga kapatid, si Agui, talagang sinaw. Shaolin. Ano nangyari? Huwag mo man tayo, natatanungin kita, ano nangyari? Yes. Too much excited, too much impressed, too much blessed, too much love. Too much love will kill you. Yes. Amen. Ano ka ba? Minsan na, balikan ko yung kanta ni Brian Adams eh. Look into my eyes, you will see. Hallelujah. Eh, sabi ko, bawal mo kinig na. Eh, kita pa natin, gusto ko, kantay tulad sa babi. Totoo tayo eh. Look into my eyes, you will see. Ayan, sinagat. Sabi ko, ilayo mo yun. Baka bitahin mo yung isa. Amen. 60. Okay. A voice within said, it's really a heart ministry. It's nothing else now. It must come from the heart. In the hurt. Hindi love hurt. Nakagat. Nagulat. Love heart. Love heart. Huwag yung love hurt. Kasi marami hong nagpakamatay niya, marami nasiraan ang utak niya. May balo sabi, wala ko tayong tinutukoy lahat. Kasi marami naman talagang nasira ang utak sa pag-ibig eh. Sabi kanina ba, too much love will kill you. Kaya sobrang pagmamahal mo, hindi ka pala mahal. Pag mamamatay ka talaga. Amen. Dahil ikaw ang papatay. Right. Akala ko kasi, mahal ko niya ako eh. Akala mo lang yun. Akala. Kamali. This voice has woke me up 3 times now. Sabi ba pala, saying the same thing, I think I will listen from her. Ano yun? 3 times na narinig.
It's really a heart ministry, sabi ng Lord sa kanya. It's nothing else now. It must come from the heart. And you know what is the heart of God? It is love. Amen. I love the Lord. I love my brethren. I love these things. I love my pets. I love everything. I love what is in lahat ng nasa akin. I love it. Love yourself. Amen. You love it? Amen. You love the Lord? Amen. You love your brethren? Amen. Oh my. At yung pag-ibig na may kapalit. Di ba mayroong gano'n? Mahal kita, Panginoon, kung pwede lang, bigyan mo ako ng ito, bigyan mo ito. Ano gusto mo? Magsarang kita ng kotse? Ha? You cannot love. Yes. Totoo yun. Hindi mo kaya. Di ba sabi ng Lord, ang tunay na pastol o nagmamahal sa Lord ay kaya niyang ibigay yung kanyang sarili. Amen. Kaya mo ibigay ang Lord ang sarili mo sa Panginoon kung mahal mo, Lord, hindi yung I'm sorry for saying this. Kaya nga sabi ko, maging komportable tayo sa isa't isa. Sabi, meron kasi nagmamahal sa pastor dahil may favor na gusto ibigay ang pastor sa kanila. Amen. Maraming ganyan sa labas, walang ganyan dito. Amen. Tama? Amen. Maraming ganyan sa labas. Sa labas. Kasi yun ang na-set up ng kanilang kaisipan. But we love our brethren because we love God. Amen. Right? Di ba sabi ni Brother Barney, ano man itsura niya, babing man siya, tumboy man siya, may patong man siya, ano man itsura niya, pangit man siya, pangkat man siya, taba man siya, sexy man siya, matangkad man siya, ano man ang itsura, narinig yun yung 29 na siya, ano man ang kanilang kalagayan, love it! Amen. Amen. Don't get them! Right. Nakukat mata niya, bungiman, o ano man! Pero hindi yung ibig sabihin ba ng Panginoon, pero yun lang. Agapaw. Agape. Hallelujah. Lampalan natin yung Panginoon. People, ikaw, ito, gusto kong ulitin ito. Ang propeta nagsabi bago siya dumating sa Pilipinas, anong sabi niya? Spend your money wisely so that you can use it in the ministry when I come. Sabi niya, spend your money wisely. Ano, gamitin yung pera niyo ng wais. Mag-ipon kayo 1 year, sabi ni Barry Parnell, so that you can use it. Magagamit dito sa ministry. Are you with me? Amen. Kaya ito ang gusto kong sabihin niya. This is what I want to tell you. Ito natutunan ko kahapon ito, narinig ko ito. Spend your life wisely. Amen. So that you can use it in the ministry Wonderfully. Amen. Right. Spend your life. Habang Wisely. nakikinig ako kahapon, pumasok sa utak ko. Sinulat ko na. Spend your life wisely. Kasi maraming nag-spend ng buhay na, foolish na ang desisyon eh. Mali na ang desisyon eh. Kamangmangan na. Yes. Kapaladuan na. Are you with me? Make it wise. A wise person, sabi ng Bible, gain, souls. Gain souls. Amen. Are you with me? Ang isang taong hindi manlalamang, no, I don't speak about that. Ang taong marunong, yung wise virgins, matalinong birhen, ay nag-iimbak ng langis sa kanyang sisiglan. Hallelujah. Then we are spending our life wisely now. Isuspend ko ang buhay ko ngayon, wise ako. Hindi ako nang lalaman ng kapwa ko, hindi ako nang aapag ng kapwa ko, hindi ako naghahanap ng kapalit sa kapwa ko. If I do this and I do that, hallelujah, it is for the ministry of the Lord. Amen. I will spend now my life wisely so that I can use it
wonderfully. Amen. I love my Lord. Do you love the Lord? Amen. Spend your life wisely. Take this coat Amen. right now with yourself. When you go out in that door, then tell to yourself, I will spend my life wisely. Beginning now. I Amen. can use it in the Lord, in the ministry of the Lord wonderfully. So that I can gain souls, I can gain everything. Amen. The Paul, contentment and godliness equals Great gain. great gain. Amen. That is the wise person to spend their life wisely to the Lord and great gain ang nasa buhay nila. Amen. Hallelujah. Amen. Nakopya niyo? Amen. Sige. Send your life Hindi ko alam wisely. ito. Itatatak ito sa puso ko, ilalagay ko sa isipan ko. Pwede nyo i-post sa Facebook yan. Ilalagay ko ng todo yan. Kasi yun ang nakita ko, kaya nung dumating ang propeta, may pera ka, nakasunod ka. Nakasama ka sa kanya. Why? You spend your money wisely. Tama ba? Amen. Hallelujah. Nakita mo ang propeta. Then, hindi na usapang pera na yun to. Usapang buhay na ito. Amen. Amen. Kasi, dumating na siya eh. Nagbigay na rin sa'yo. Usapang buhay na natin ito. Yes. I will Magandang, spend my life. magandang buhay. Huwag mong sirahin ang buhay mo nang dahil sa walang kabuluhang bagay. Right? Amen? Magandang buhay. Amen. Ito, nabasa ko ito. Pinost ni Keito kanina. Nakita ko sa Facebook. Nakuha ko, kinuha ko na. Sabi na dito, it's a new day. I'm alive. Blessed. Good. God. God is good. God is great. So we Right thank now, so yan yung sinunod ko doon sa naisip kong bagay. You're spending your life because you are blessed. Because you are alive of this, because you are alive because of the message of the Lord. And you makikita mo the goodness of God, the greatness of God, lahat ng bagay, cleanness, everything. Hallelujah. Woo. Can you say amen? Amen. Sabi ni Kit Gomez, says the serpent, Genesis 3:1, is the most subtle creature, not Yes. upright. Yes. The serpent is the subtle. He is not the upright. Upright pertains to righteousness, not just a mere standing position. Hindi yung tao na nakatayo naka-straight ng gano'n. Everybody say amen. Amen. Subtlety pertains to intellectualism or rationality. A trait more evident in human beings rather than animals. Yes. Can you say amen? Don't say that I am upright. No, don't say that. Kasi sa panahon na sinasabi mo yun, baka nadadaya ka na ng paniniwala mo. Right. Amen. Kaya nga meron tanghawin, I can't even walk. Every time that we sing that, I cry. I can't even walk without you holding my hand, Lord. Yes. Who am I? Kaya nga tinuruan tayo ni Pablo, huwag kayong mag-aakala sa inyong sariling matibay kayo. Amen. Amen. At ako, nasa third coming ako. Nag-share ako sa propeta, don't do that. Just relax, follow the pillars. Amen. Amen. Hallelujah. It was Brother Barrett who said the serpent was an upright creature, somewhere between a man and chimpanzee. Ephesians chapter 3, but it was not a species he was referring to, but the way a person rationalizes his personality, that he is both animalistic and humane at the same time. Humane. Look at that.
Intindihan natin. Amen. Ang paniwala ng mga bagay na ito, kailangan natin maunawaan. Ang upright position mo, yung condition mo ngayon that you are in this new beginning at binigyan ka ng mensahe, ibinalik ka sa tamang upright position, si Lucifer ibinalik sa kanyang original position, hallelujah, you are going back into original position at huwag natin ipagmalaki yun. Hallelujah. Amen. Too much excited? Mm. Kalma, di ba may kasabihan ng Bisaya? Hinay-hinay lang. Amen? Mm. Di ba may kasabihan tayo, ano yun, matayong lumipad, Pagbagsak. Ay, mataas din ang kanyang. paglaga. Laga pa. Di ba yung kasabihan ng gano'n? Kalimutan ko lang. Sabi dito, the error of the serpent was in this human spirit. Yes. Amen. Ang mali daw sa serpente ay nandoon in his human spirit and needed to be corrected by being born again in the spirit. Are you with me? Amen. The new man which changes his rationality and thinking from the animalistic to being humane. Mm. The flesh bodies, ganda ng quotes nito ni Barakit. The flesh bodies of Adam and Eve was the serpent. Mm. Auntie. Ang ating katawan is still the serpent. Mm-hmm. Because this is the attributes of Lucifer. Right. Don't forget that you still a serpent. Black Mamba become a crystallized Mamba, going back into his original position, going to his position as Lucifer. But remember, Still. Black man. meron siya attributes. Amen. He is Satan. He is the devil. Hello? Yes. Are you with me? Yes. And they procreated through the sex program. It was the word bringing children naturally into the earth and then into the spiritual world. Procreation was sanctified in marriage. Without marriage, it is adultery and fornication. The natural program was part of God's plan, but the only blessing is the marriage. This opened us a new doorway of understanding the spiritual program of God. Binuksan ang ating pangunawa. Pumasok tayo sa spiritual program of God. We have our program here. We are going to produce our children. In the time you give it marriage, si Brother Nico asawahin naman, pakasalan si Cheng. Then they are producing their children. That is the sixth program. Prophecy, naka-video na. I'm sorry, nabidyo ko na. Naka-video. Halimbawa, si ate, mga kapatid. Halimbawa lang naman yun. Eh kung pwedeng totoo, hindi. Malahian kami ng Italiano, di wala problema. Huwag lang itang Ilocano. Italiano daw siya eh. Itang Ilocano. Itang Ilocano. Sorry wala tayong sinasaktan. May makaming ng preaching na ito. Apologize pa tayo. Wala tayong pinapakinggan. Amen? Amen? Amen. Hindi mo tayo ng rationality. Kahit nga Bisaya, marami tayong nasisilip na. I'm sorry for that. Kasi biro din naman yun eh. Kinuha ko lang. Italiano. Parang muna natin Made in North. Clifford Lane Jr., sabi niya. The human soul has no gender, race, ethnicity, or class. This reality makes us to mix all forms of prejudice. Whatever they may be intolerable and unacceptable. The human soul is not divided. It is the reflection of the creation.
Amen. It is not intolerable or acceptable. The human soul, Not divided. I speak about, sabi kanina sa taas, heart. Heart. It is a reflection of the creation. Nagre-reflect sa creation na ito ang tunay na attributes ng Diyos. Can you say amen? The heart, it knows no race, nationality or geography, personality, religion, language, culture, gender, color, creed, social status, or struggle. If you're talking about the heart. Yes. Yet it speaks. Are you with me? It recognizes. Nare-recognize niyo ba yung pitik ng puso ng Diyos? Amen. Hallelujah. Nagsasalita ba ang puso ng Diyos sa inyo? Amen. It feels. Nararamdaman niyo ba yun? Amen. Hallelujah. It settles. It beats only to give life and pulsate, to keep the cycle of life flowing and free. Amen. Hallelujah. Nagbibit ito. Nagbibigay buhay. Pupulsate siya mga kapatid. Hallelujah. To keep cycle of life flowing free. Nagiging malaya ka. Amen. Wala ka na sa ilalim ng mga kautusan at credos ng buhay. Amen. Ang malaya mag-tune sa mensahe. Hindi na i-stress at buhay na ito. Hallelujah. It knows no boundaries to loving, but yearns for so much loving. Oh, hindi wala siyang boundaries. Wala yung, mahal mo ko, mahal kita, awayin mo ko, awayin kita. Words and actions express its desire. Oh, hallelujah. Right. Words and actions express its desire in scarcity, and time will display it profoundly. The heart is a person. Amen. The soul of the spirit. It is where how angels become human beings. Sabi ba that we come here as angels, we are going back as humans. Because we have the experience today, nagre-reflect lahat ng mga bagay. Are you blessed? Amen. The language of the heart speaks louder than words. Yes. And the influence of it gives sure understanding. Ang lingwahe daw ng puso ay nagsasalita higit sa sinasabi. At ang influensya nito ay nagbibigay ng tunay na pagkaunawa. I like to sit in the woods and watch life take place around me. Or watch life take place around me. There is language in that life that can be seen and understood that is clearer than the words of men. Oh, napakaganda kayo ng mga word na ito. There is a language, meron isang lingwahe na nagbibigay na mayroong buhay. Hallelujah, na makikita at naunawaan at ito isang malinaw higit sa salitang sinasabi ng tao. Amen. No bias, no hypocrisy, no pretense, just like being led from the heart. We need to understand, kailangan natin maunawaan that came from us. That is how we see things, express things, understand things dimensionally. In-express natin ang mga bagay. Hallelujah. Nakikita natin ang lahat ng mga bagay. Naunawaan natin ang lahat ng mga bagay. Amen. I'm using words of men to try to describe something that is beyond those words. I pray that there are those who cut the meaning and in their heart understood, Brother Daniel Brooks. Amen. Amen. Napakaganda, no? I'm so blessed. Kaya kinuha ko to eh. Hindi ako nag-serious ngayon. Kumukuha ko ng mga ano. Hallelujah. Sometimes in life, we realize that there are, sometimes in life, minsan sa buhay natin, we realize that there are more important things than the human economy.
Right, Kaya right. natin, na-realize natin na mayroong mga importanteng bagay na higit sa mga human economy. Mm. We have a spiritual economy that requires our attention and service. As the Bible says, to seek first God's kingdom and righteousness, and everything else will follow. What is that? It's hard to balance natural life and spiritual life, but it's a process that we learn to achieve in time to the experience and understanding we have gained my priorities in life was always big. What is your priorities? Huh? First God. Amen. Second family. Third others. Pag-quote lang ang sarili mo. Last. Kung una sana natin, umahin ko sarili ko bago sila. Right. Ugaling ng tao yan. Attributes ng Lucifer yan. Basahin yung sa Isaiah 14. Ay! Attributes niya yan. Hello? Sino siya yun eh? Then last na ito. Binalik ko yung Because ko na sabi. Sabihin mo, this is my character. Sabihin natin. Lahat tayo. This is my character. What is the character? Whatever is true, Whatever is honest, whatsoever just, pure, lovely, of good report, virtuous, virtuous, and praiseworthy. praiseworthy,